Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong medyo nagbago na raw yung pananaw ni Secretary Remulla dito sa ICC. Simula nung binanatan siya o sabihin naman natin hindi pinanigan ni Pangulong Duterte yung plano ni Secretary Remulla na kasuhan yung Banateros Brothers o parang pinagtanggol ni Pangulong Duterte yung freedom of the press. Pero malamang sa malamang parang tinitake yun ni Remulla na pinagtanggol ni Pangulong Duterte yung Banateros Brothers. Kaya medyo nagbago na yung pananaw niya tungkol sa ICC na keso pag-aaralan daw kung papasukin na yung ICC para usigin si Pangulong Duterte. So bago po natin simulan itong usapan na to, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko baka pwede magpalambing naman dyan. Papindot naman ng subscribe button tsaka yung like. So tuloy po natin ito. Wala silang gagawin dito. Wala silang kinalaman sa atin dito. At anong gagawin nila? Papasukin nila tayo? Gusto ba nilang pasukin tayo bilang isang kolonya na naman? Ayan. Yan ang dating statement ni Remulla. Nung napahiya siya kay Pangulong Duterte at medyo naging critical na si Pangulong Duterte, na iba ng statement. Nagbago. Di ba? Nagbago. Oh, ito yung dati. Oh, ito, play uli natin yung dati. Oh. Wala silang gagawin dito. Wala silang kinalaman sa atin dito. Oh. At anong gagawin nila? Papasukin nila tayo? Oh, anong gagawin nila? Alam mo, pag si Remulla nagsalita, parang siga sa kanto. Anong gagawin nila? Alam mo yung siga sa kanto na malakas lang manindak. Kapag naunahan ka ng sindak, titiklop ka. Pero pag kinanti mo, iiyak-iyak. Yung pikon na gaganti ng alanganin. So, parang ganito yan si Remulla. Nauuna yung sindak. Gawin na naman tayong kolonyal. Sasakupin tayo. Ha? Oh. Gusto ba nilang pasukin tayo bilang isang kolonya na naman? Oh, kita mo, yan ang statement niya noon. Sabi ko sa inyo, may pagbabago Ito pagbabago. Pag-aaralan ng Department of Justice ang panawagan ng Makabayan Bloc na payagan ang International Criminal Court na pumasok sa bansa para imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ang panawagan ng Makabayan Bloc matapos na ihayag ni dating Pangulong Duterte. Oh, isipin nyo to ha. Oh, maniniwala ba kayo? Oh, eto, sige. Maniniwala ho ba kayo na kaya papapasukin o kaya pag-aaralan o kaya ikukonsidera na ng gobyerno na ito papasukin ng ICC dahil sa complaint ng Makabayan Bloc? Hindi. Ako, hula ko rito, gagamitin ito ni Remulla itong Makabayan Bloc dahil sila yung nag-file ng complaint. So gagamitin ngayon ni Remulla itong Makabayan Bloc na para papasukin yung ICC. Dito lalabas parang malinis yung kamay niya na hindi siya yung nagpupursue na makapasok dito ang ICC. 'Di ba? Ngayon itong mga Makabayan Bloc, mga hipokrito rin Ito yung mga galit na galit sa Amerika, galit na galit sa mga banyagang pumapasok dito para, alam nyo yun, na kaya nga sila tinawag na Makabayan Bloc Tapos papasukin nila rito para mag-imbestiga. Di ba napaka-hipokrito? Ginagamit lang talaga nila yung alam nila paano laruin yung damdamin ng mga Pilipino. Ngayon, nagagamitan sila. Itong Makabayan Bloc, ginagamit ang ICC laban kay Pangulong Duterte. Ito naman si Remulla, ginagamit yung Makabayan Bloc para makasuhan o mausig si Pangulong Duterte ng ICC dito sa bansa natin mismo. Ako, teretsuhan lang tayo, totohanan lungo tayo. Sa tingin nyo, yun ang dahilan kung bakit papayagan na o pag-aaralan o ikukonsidera na na ipapasukin ng ICC? Hindi kalokohan. Isang malaking kalokohan. Bakit ho kanyo?
tinamaan ho talaga ang ego ni Remulla. Dahil ho doon sa pagtatanggol ni Pangulong Duterte sa kalayaan na pamamahayag ng mga vloggers, ng lalong-lalo ng Banateros Brothers, tinamaan ang ego nitong matandang to si Remulla. Yan ang totoo dyan. Pangalawa, siguro, dahil nga na nakikita na kinokontra na ni Pangulong Duterte ang gobyerno na to, ayan na, sinisimula na nila talagang gipitin si Pangulong Duterte. Sabi ko naman sa inyo ewan ko, kayo ho ba bilang mga dati ko pang taga-subaybay at nanunood dito sa Banatbay Live, tanungin ko kayo, di ba sinabi ko na sa inyo yan? Sinabi ko na sa inyo na katarantaduhan yung statement na yan. Kahit nung noong panahon pa yon, sabi ko wag kayo maniwala dyan sa statement na yan na hindi pa papasukin ng ICC. Alam mo, dami nagtawag sa akin doon na fake news daw ako, ha? No. Naalala nyo nun? Di ba ang dami nagsabi, hindi, fake news ka, Banatbay, hindi naman totoo yan. Kita mo, linaw na sinabi ng administrasyon na ito, hindi na ba papasukin yung ICC? Sabi ko, wag kayong magpaninlang, wag kayong tatanga-tanga. Maniwala kayo sa hindi. Eto na, ayan ano lang yan, daldal lang po yan, hindi totoo yan. Sabi ko sa inyo, yung ICC issue na yan, hindi yan tuluyang papatayin. O ika nga, yung issue na yan, hindi yan talagang totaling iiwan ng gobyerno na to. Yan ang gagamitin pang-blackmail sa ating Pangulong Duterte. Kasi alam naman nila yan na itong si Pangulong Duterte, nananahimik lang yan. Taka alam din nila sa dulo kasi, malay natin na may plano sila kay VP Sara. Kasi ngayon pa lang pinipilayan na, di ba? Tinanggalan ng confidential fund na imposibleng hindi alam ng Pangulong Marcos yon. Pangalawa, medyo bumibira-bira na itong si Pangulong Duterte. Kaya ito na yung gagamiting alas ng Administrasyong Marcos para patahimikin si Pangulong Duterte. Pero wag silang papakasiguro. Iba maglaro ng politika ang mga Duterte. Kaya knowing Pangulong Duterte, may bala yan, makita nyo. Gaganti yan. Yun ang totoo. Di ba? Ayaw niyo maniwala. Sinabi ko na sa inyo yan, noong simula pa lang ng administrasyon nito, sinabi ko na sa inyo, gagamitin yan bilang pang-blackmail o di kaya pang-haras. Kasi tandaan ninyo, pag yan pumasok, kasi eto simple lang naman po yung ICC na yan Yung ka-ICC na yan, walang kapangyarihan yan. Walang huyang kakayanan para mag-execute ng kanilang desisyon. The only way to execute yung magiging desisyon ng ICC kung makikipag-coordinate ang gobyerno. Kasi Tsaka isa pa, kung sigurado silang kaya ng ICC na litisin si Pangulong Duterte, di parang inamin nila yung justice system ng Pilipinas, wala na. 'Di ba? Ibig sabihin, may hinang mga korte natin na kailangan pa ibang bansa yung ibang lahi pa yung umusig kay Pangulong Duterte. Unang-una, wala pong nakasampang kaso kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Hindi pa po siya sinasampahan ng kaso rito. Tapos ipapalitis sa ibang bansa, sa ibang lahi. 'Di ba napakalaking kalokohan nun? Wala namang, again, una, kasuhan muna nila dito si Pangulong Duterte sa korte natin dito sa Pilipinas. Ngayon, kung sa tingin nila magkakaroon ng bias na hindi patas yung nangyaring paghatol kay Pangulong Duterte, subukan nyo sa ICC, di ba? ang kanilang police power, hindi naman pwede sila magpapasok ng mga banyagang pulis dito para dakpin si Pangulong Duterte. Walang ganun. Di ba? Hindi pwede yun. Ang pwedeng gawin, sabihin ng ICC, ito ang aming desisyon. Nakitaan namin na guilty si Duterte. Ganyan-ganyan. So, uutusan o hihingin ng tulong ng ICC sa DOJ. O, tingnan nyo na dakpin, arestuhin si Duterte. O, sabi ko sa inyo Di ba?